Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, baradong-barado na po ang EDSA dito sa White Plains. Nagka-traffic na po mga kababayan dahil po sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Dahil nga po sa nangyayaring wala ng katwiran at katarungan. Dito po, opisyal na nagsalita ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Ka Edwil Zabala. Matindi po ito mga kababayan. Dito sa kanyang pahayag, talagang mariing tinututulan ang nangyayaring katiwalian sa buong bansa. Dahil nga po si Senador Marcoleta ay kinasuhan at anumang oras ay aarestuhin. So dito mga kababayan, pakinggan po natin ang opisyal na pahayag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Ano ba ang ipinaglalaban? Bakit nagkakatipon ang buong kapatiran at patuloy na pagdagsa sa EDSA at talagang barado na po mga kababayan? Yung daanan po na pa-north ay sarado na at talagang pati mga pulis na gulat at hindi inaasahan na meron palang mangyayaring rally. Dahil katatapos lang nung rally ng mga White Ribbon na rally na dinaluhan ng 3,700. Pero ngayon mga kababayan, halos hindi na madaanan ang kalsada. Talagang siksikan na po pati mga sasakyan at mga kapatiran ay tuloy-tuloy ang kanilang pagdating. So dito, panoorin po natin ang official statement ng Iglesia ni Cristo. Ngayong araw, June 30, suspended ang klase. Ito po mga kababayan, bakit may pagtitipon na malawakan na tila people power na po ito? Panoorin po natin. Bakit nga ba meron? Ito po ang pahayag. Magugulat po kayo mga kababayan. Isipin nyo po kung sino po yung lumalaban sa katiwalian, sa korupsyon. Tapos si Senador Marcoleta ang ikukulong. Si Senador Marcoleta ang kinasuhan ng plunder. Dito explain ng Ka Edwil Zabala bakit merong ganitong pangyayari na tila barado na ang EDSA. Ito po mga kababayan ko, pakinggan po natin. Magandang umaga, narito po ang ating Net25 News Update para sa oras na ito. Ikinagulat ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Ayan, ito na po mga kababayan, yung si Ka Edwil Zabala, magsasalita na po. Talagang pati mga pulis mga kababayan, hindi nila ine-expect. Kasi nga po, talagang tila surprise of element pong nangyari. Panoorin po. Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Nako. Samantala, may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law. We want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Kaugnay po ng isinasagawang pagtitipong sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo
ang kapatid na Edwil Sabala. Ka Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Edwin. Maraming salamat po. Abangan pa po ang latest sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Ayan mga kababayan ko, nakita nyo po yung nangyayari. Isipin nyo si Senador Marcoleta ang nag-iimbestiga at talagang naghahanap ng katwiran at katotohanan para malaman natin kung sino yung mga bossing at magnanakaw at mga dawit dito. Pero anong nangyari? Si Senador Marcoleta ang ipapakulong. So ibig sabihin, bendalo ito. Nakita nyo po mga kababayan ang nangyayari? Nakawalang hustisya. Saan kayo nakakita? Yung nag-iimbestiga, yung nagbubulgar ng mga kamalian at pagnanakaw ng mga buhayang ito, ay siya pa ang makukulong. Ibig sabihin mga kababayan, ay inuunggoy-unggoy na tayo. Ito po ang panig ng Iglesia ni Cristo, huwag gawing bendalo.
Kaya pala, pati yung mga pulis ay nagulantang. Ngayon, paano nyo tatanggalin yung mga bus dyan na mga sasakyan na nakaharang? Dito sa pa-north po mga kababayan, yung pa-north po ay sarado na dahil yung galing ng mga south ay yan yung bumara. O ngayon nyo sabihin, pag kayo ang nagrarally, okay lang. Pero pag Iglesia ni Cristo, na organisado at tahimik at payapa lang na sumisigaw ng katarungan at wag baluktutin ang batas, nagagalit kayo. Tingnan yung mga comment. May nagsasabi, tinakot daw yung mga miyembro. Paano yung masasabing tinakot ang mga miyembro? Diba? Antayin nyo po ako kasi isa po ako sa pupunta dyan. Coding lang po kasi ako. Ngayon pwede na akong lumabas. Papark ko na lang yung ating sasakyan sa mall. Kasi kanina, nag-ano po ako, madaling araw, nag-aalangan po ako. Kasabay ko yung mga kapatid natin. Inantay ko na lang na mawala yung coding. So ngayon mga kababayan, ito po ang nangyayari. Patuloy na dumadagsa ang mga non-member. Sumasama na rin yung mga hindi Iglesia ni Cristo para makisama sa isinasagawang rallying ito ng kapatiran. At talagang pag nakita nyo po, baradong-barado na po ang EDSA. Ito po, ang katotohanan dito. Panoorin po natin. Ito po. Sasalitaan na ho. Ayan po ang White Plains. Talagang baradong-barado na mga kababayan. At galing po ito sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Sa Ilocos, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Quezon. At patuloy pa na dumadagsa. Ipakita ko lang ho sa inyo ha. Yung kabilang kalsada na ho yan mga kababayan ha. Naku, Kabila na ho yan, ayan o. naku po, Puno na rin po sa kabila at dito. Left and right. VR1, sisigawan po ng VR1 dyan mga kababayan. Naku po mga kababayan ko. Naglakad po Ayan kami po. mula po doon sa istasyon ng Ortigas. Ayan, Hanggang kita dito. nyo po. Barado na. Dito. Napansin ko, puro mga Ayan, konti na lang. sasakyan, service ho ng mga dumaloho ng mga kapatid sa iglesia. Ayan yung mga bus. Ayan po ang kaganapan ngayon at tuloy-tuloy pa na dumadagsa ang mga tao na talagang makikiisa sa tila people power na talaga ito. Mga kababayan. Sa pwesto natin yan, nariyan ho tayo kanina sa ibaba ng... Ayan, nariyan po tayo kanina sa ibaba Naku, niyan. baka umabot ng milyon ito. Nakakordon, mayroon pong barikada na piling-pili lamang po ang makakapasok. Ano ho? So nariyan po tayo kanina, kaso nawala ho yung signal. Nako, Yung pinuputol na. mismong pinaka-data o signal ng smart, nawala ho, bahagya kanina, hindi ho natin Naku alam po. kung ano nangyari. Ayan. Buti na lamang ho, meron tayong isa pang cellphone, isa pang SIM card na malakas din. Dito, yan po ang gamit natin. Ayan. Kita nyo. Sana okay ako dyan, okay ba si Na-overwhelm yung mga pulis. Iilan lang yung mga pulis dyan, mga kababayan. Commentin nyo. Grabe, dami. Grabe kaliwaan, mga kababayan. Hindi na ang available lang ito, yung daanan po nung express lane ng mga bus. At yung available lang yung MRT. Kita nyo po, hindi na po mahulog ang karayom ang mga tao. Mamaya sa mismong Galing po ito ng iba't ibang mga distrito, mga kababayan, ng mga lokal ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Napakarami po. Yung kahapon or nung 28, 37 lang. Mga ginutom pa. Kaya pinakain ng supporter ng mga pro Duterte. Kasi itong mga bayaran na 150 lang ang bayad sa kanila, ng mga karusel, ginutom. mga kababayan, dito na po dumadaan. Yung mga halo-halong sasakyan na, hindi, di ba, dati, ano lang ito,
pang carousel lang na ito na bus Ayan. ang dumadaan ho dito. Ngayon, hindi lang ho ang mga bus na. Kasi nga, na-stuck na ho dun sa dulo eh. Nako po. Grabe. Ayan, we are one. Eh mamaya, nandyan po tayo, mga kababayan. Ang lakas pa naman ng ulan ngayon. Kaya kahit sinong sasakyan na ho ang dumadaan dyan, Nako po. para makalusot lang sila. Alam nyo ba mga kababayan, yung ibang media nagagalit. Eh tila sinusulsulan yung mga galit sa rally ng Iglesia ni Cristo. Obstruction na daw ng traffic yung ginagawa. Tapos sinasabi ng iba, tinakot daw para pumunta. Hoy, walang ganyan. Ayan, alam nyo kasi ang ano ng Iglesia ni Cristo, isang katawan lang yan. Pag gumalaw yung ulo, kasama yung daliri sa paa. Kasama lahat. Pag sinaktan mo yung isa, nasasaktan ng lahat. Kaya automatic, pag sinabi ng ulo, wala nang katwiran. Ipaglaban natin ang katotohanan, ng kasama hanggang sa sa dulo, hanggang sa talampakan. Pag sinaktan mo ang isang katawan, kasama pati kalingkingan. Ganyan po ang solido na pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo nang wala sa iba. Isipin nyo kahapon o nung nakaraan, 3,700 nagsiuwian pa. Ayan, kanya-kanyang baon ako, may itlog ako at adobo dyan. Nagluto na rin ako ng sinandoming na kanin. Kaya mga kababayan, ano masasabi ng mga kapatiran? Ito pa po ang pasabog natin dito. Kaya, ang panawagan ng Ka Edwil Sabala na official statement, nasaan ang hustisya? Bakit si Senador Marcoleta ang ikukulong nyo? Eh kayo ang mandarambong at mga buhaya. Diba mga kababayan ko? Nako ito pa, ituloy pa natin. Nakakaiyak po ito. Subukan natin maglakad doon sa may bandang entablado kung makakaya po ng signal natin, mga Nako po, kababayan. dami. Subukan ho natin. Sana maganda signal doon. Sige, puntahan natin doon para maibigay ko po sa inyo yung mga iba pang mga kaganapan ho dito. Kagaya ho niyan, meron na pong mga nagsasalita. Ilalakad ko ho kayo. Ay, sorry po. Ayan o, New Era University. Ayan, napakarami na po mga kababayan. Ayan, oh. Ayan, ang dami. Umatras na, di na kinakalapas pa sa Ayan, di na kinaya mga kababayan. Ang daming tao. wala na, hindi na kaya. Wala na, hindi na makakaraan. Eh, yung mga Kaya yung mga papunta po ng monumento, hindi na kayo makakapunta. Kasi nga, baradong-barado na po ito. Kaya nga, wala na. Barado na, kuya. Nabulagay yung mga pulis dito. Hindi nila akalain na ganito karami ang dadagsang kapatiran at iba't ibang mga mamamayang Pilipino. Tao, tuloy-tuloy ang datingan. Tuloy-tuloy ang dating ng mga tao. Ortigas mula Huron. Wala na. Galing pa na SREC. Oo. Papunta pa ito. Yung mga nakausap kong karon, galing daw sila ng Nueva Ecija. Oo, Nueva Ecija kami. Kita nyo na. Dami pala. Galing ng Nueva Ecija, may Ayan. nakita pa akong galing ng may nakausap pa akong galing sila ng tawag dito? Nasa Central Luzon pa lang yun. Oo. North Luzon pa. Narito ho kayo Narito ho kayo. Ayan mga kababayan, yung mga taga Mindanao pa, papunta na. Taga Visayas, naku po. Yung mga taga ibang bansa na kapatid, papunta na dito sa Pilipinas para suportahan ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Dahil wala na talagang nangyayaring hustisya, puro bendalo na po. Di ba mga kababayan? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines.
i-share at i-like ito mga kapatid at mga kababayan. At talagang susuportahan po natin at papunta na po tayo dyan sa location sa EDSA. Yung ano natin part na lang natin sa mall. Salamat po at salamat sa inyong lahat.